3, verse 13 to 18. Ang karunungan galing sa Diyos. Sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ang katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa dyablo, makasanlibutan at makalaman. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya ay maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Santiago chapter 4, verse 1 to 10. Kaaway ng Diyos ang kaibigan ng sanlibutan. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba ang masasamang nasa na namumugat sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan, mabasa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Mga taksi, hindi ba ninyo alam na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Baka naman ang akala ninyo'y walang kapuluhan ang nasasaad sa kasulatan na napakarugdog ng pag-ibig ng Diyos sa Espiritong ibinigay niya sa atin at ayaw niya ng may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagkumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Mabighati kayo, maghinagpis at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong halakhakan at ng kapanglawan ang inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Kaya kahit malakas ka, kung wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, wala yan ang kanya. Kaya patuloy kong malakas, ibigay mo ang kalakasan sa pagpupulong sa Diyos. Patuloy na kayo, napagod na kanina sa pag-worship. Okay. Hinga muna ng malalim. Nauna na akong huminga. Hinga ng malalim. Kaaway ng Diyos, ang kaibigan ng sanlibutan. Kaya kung gusto niyo maging kaibigan ng Diyos, kaawayin niyo ang sanlibutan. Baliktad ko lang kung gusto niyo maging kaibigan ng sanlibutan, kaawayin ninyo ang Diyos. Kung gusto niyo maging kaibigan ng Diyos, kaawayin ninyo ang sanlibutan. Purihin ang Diyos. Amen. Sapagkat palagi naman tayo ang magkakasama tuwing gawain sa araw ng linggo, meron lang tayong bagong kapatid. No? Galing pa yan sa Kanlubang, Laguna. Ganun pa man, nauna siya sa atin na masilayan ang ganda ng mundo. Okay? Tama ba ako kung ang pangalan niya? Nakalimutan ko yata. Si Brother Arsenio ba? Sino ba yung Brother Arsenio? Hindi mo siya pinakilala sa akin, Brother Tolme? Hindi pinakilala. Opo. Sino nga po pangalan niya? Pwede po tumayo si bagong brother? Pangalan ko Leonardo Dimani, palayo sa akin June. June. Si Brother Leonardo. Wow! So, palakpakan ng Panginoon. Ayun. Nagkata ako ng pangalan. Napakapala ng pangalan na nabanggit ko. Alam kong mayroong name na nakarating dito na nabanggit ko na yun. Ewan ko kung sino siya. Okay? Nawa, hilahin din siya ng Diyos dito sa gawain niya. No? So, sa Brother June Leonardo. Ngayon, siya ay nakarating dito sapagkat, siyempre, dinala siya ng Panginoon. Ngayon, bago siya dito sa gawain, kaya mag-observe na siya. So, ganun pa man, pinahihintulot natin yung mga ganong pangyayari na sila ay mag-observe. Ganun naman talaga pagbago, no? So, open po kayo kung ano ang gusto nyong i-observe dito sa amin, dito sa gawain ng ating Panginoon Jesus. So, ako ay nakangiti sapagkat ako ay na-test ng 13 days. 13 nights and 13 days. Ako na-test. So, na-finalize lang yun kagabi. So, 13 days, 13 kahapon. So, yung 13 days and 13 nights na nangyari, 13 nights ba yun? O 12 nights and 13 days. Kasi, 14 ba kahapon? 13. So, yung gabi na gabi, hindi na yun kasi naliwanagan na ako. So, 12 nights and 13 days, akong na-test. Doon sa isang test na yun na nakakatuwang isipin, no? So, ganoon pa man, yun ay spiritual. No? Talagang nililiglig niyaya ni Gada. Yung lingkod ay para ma-promote, kailangan dumaan sa isang matinding pagsusulit. So, ganun pa man, yung promotion na yun, syempre si Gada magbibigay sa akin kung ano yung after ng 13 days ng test na yun, na, sabi, na, ako daw ay nakapasa. Okay? So, palakpakan ng Diyos. Ito, iilan-ilan tayo. So, hindi yan sa quantity, kundi sa quality. No, hindi tayo tumitingin sa quantity na hanggang tanaw lang sa pinto ng langit. Doon tayo sa quality na siguradong pasok tayo sa loob ng kalangitan.
pagsubok at mga pagtitiis na dinaraanan ng mga taong talagang nagsisikap na makarating sa paraiso. Ang isa pang term sa paradise, yun, no, English ng Tagalog yun, sa heaven, paraiso. No? So, kagabi nakita ko dito, although I know it already. So, yun. Ganun pa man po, hindi ko na po kailangang ipaliwanag sa inyo yung kaibahan dito kapag napakarami pong kaibahan. Ano? So, wala po tayong isusubong tinapay, bagamat ang tunay na bread of life ay walang iba kundi si Jesus Christ. Praise the Lord! Amen! Paano po gumaganap dito? Ang gawain ng Diyos, ito po ay wala akong pinaplano, kundi sa oras na ako'y tumayo dito, ang mga gaganapin dito ay pagsunod ko lamang sa kung ano ang nais ng Espiritu ng Diyos na gampanan ko. Na po, pati pagbuka ng bibig ko, pagkurap ng mata ko, pagngiti ng labi ko, ayun po'y pagsunod ko kung ano ang nararamdaman ng banal na Espiritu. Praise the Lord! Amen! So, kung medyo maganda ang aura ng lingkod, kayo na po magsasabi. At kung medyo madilim, kayo na rin ang nakakakita niya. No? Sabi nga, kapag pagtingin mo sa salamin, makakalimutan mo na yung aura mo. So, kayo ang aking salamin. Purihin ang Diyos. Kayo ang nakakakita sa aking aura. No? Sa physical ko. Pero, ang tunay kong salamin ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus na siyang gumagabay sa atin na walang iba na ipinagkaloob niya na ang pangako na papatnubay sa ating lahat. Yun yung tinatanggap ng mga taong nagsusumika ang banal na Espiritu. Praise the Lord! Amen! Sa away ng Diyos ang sanlibutan, maliwanag na ang taong nagsisikap para dito sa sanlibutan ay hindi na kailangan pang bigyan ng malalim na pagkapaliwanag. Simple, kaaway ka. Kapag sinabing kaaway ka, against ka doon sa gusto ng Diyos. Against ka. Kapag ang dalawang tao nag-aaway, meron silang hindi na pagkakasunduan. Ha? So, mayroong gawi yung isa na hindi naman yung wala naman doon sa isa. So, kapag nagkasama sila, siguradong mag-aaway sila. Kaya mamimili kayo, sino ang gusto niyong maging kaibigan? Ang Diyos o ang sanlibutan? Diyos. Praise the Lord!